Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Jet, at sa episode na to, subukan naman natin ang Dongfang Nami. Ready rin ba kayo? Tara na! Alam nyo sa panahon ngayon mga katandem, napakataas ng fuel cost. Napakalala pa ng traffic sa labas dahil sa dami ng sasakyan. Sabayan mo pa ng init ng panahon dahil sa patuloy na effect ng climate change. Meet the Dongfang Nami, ang cute na hatch ng Dongfang. Ito nga pala ay may 430 km CLTC range which translate to about 350 to 360 km realistic range on mixed highway and stop-and-go traffic. May single electric motor that puts out about 70 kW na equivalent sa 94 horsepower and may hila na may 160 Nm of torque. Ang battery capacity naman nito ay 42.3 kWh lithium iron phosphate or LFP, which is the safest chemistry among all lithium-ion battery types. Napakataas ng cycle life which translate to longer usage na kaya umabot ang napakatagal na panahon. Sa charging naman, di mo na kailangan mag-ubos ng oras sa charging station dahil kaya nito ng up to 88 kW DC fast charging. Imagine mo, from 30 to 80%, need mo lang mag-antay ng 30 minutes. Dito sa harap mga katandem, nothing too fancy. Meron na siyang DRL na pumulupot sa headlight papunta sa kabila. Ang headlight nga pa nito is projector type. Meron nga pala siyang 6 na parking sensor and front camera. Dito nga pala sa gilid mga katandem, ang door handles ito, flash, tumutupi siya paloob. Then ang kanyang side mirror, automatic na may turn signal, charging port nasa harapan. It uses CCS2 or Combined Charging System Type 2 na may AC and DC charging. Ang gulong nito 17-inch at ang ground clearance 176mm. Dito naman tayo sa likod mga katandem, ang pormahan ng taillight nito, ginaya rin sa headlight sa harap. Formado rin ng LED taillights yan. Tapos meron ka ring rear fogs, may reverse light, may 6 din na parking sensors. Usapang boot space naman mga katandem, tingnan nyo space ito, napakaluwag, kasyang malaking maleta. Para malaman nyo, ito, check natin. Oh, di ba? Ang luwag. At kung nabitin ka naman sa space, pwede mo naman itiklop o i-fold down ang sandalan. Mas marami ka pa lalo malalagay. Nasa ilalim naman ng cover ang iyong tire sealant, tow hook at early warning device. Dito naman tayo sa interior mga katandem. Simulan ko lang sa dashboard Napaka-sleek ng dashboard na may parang scales. Tapos meron siyang 12.8-inch na infotainment system and 5-inch naman sa digital display ng driver. Dito naman sa lower part ng dashboard mga katandem, ang ganda, quilted siya. Para siyang LV, ang sosyal, lumang bag. Ang manibela, leather wrap din yan. Two-tone mga katandem may black, may gray, and hindi siya talagang perfect circle. Andyan yung controls ng iyong integrated cruise control or ADAS sa left side, and yung kanyang infotainment system naman na controls nasa right side. Then horn, and aircon vents, 4, isa magkabila at 2 sa gitna. Dito naman sa may baba ng center console, meron kang USB Type-A na socket and 12-volt na power supply. May mga extra na lagayan dyan, may 2 cup holder at may lagayan pa rin sa bandang gitna. And dito naman sa may upper part ng center console, andyan yung malalim mong glove box and meron kang wireless charger para sa phone mo. Siyempre, hindi mag-charge yan. Hindi naman capable ang wireless charging yan Pero kagandahan dito mga katandem, napaisipan pa ng Dongfang to. Pwede siyang cellphone stand. Sa front seats nga pala mga katandem, ang front driver nito is automatic adjustment na pwede mong i-save up to 4 positions. Then sa drive sa passenger naman, manual adjustment. Pero kagandahan nito mga katandem, leather wrap na yan na parang sporty ang design. Napaka-komportable mga katandem Ito nga pala aking driving position mga katandem. Meron pa ako at least 2 finger gap do sa tuhod ko at sa dashboard. Sa ulo naman, meron ako more than 5 finger gap. And 5'9" nga pala ang height ko mga katandem. At hulaan nyo kung nasa ng glove box ito mga katandem. Andito siya, drawer type. O, di ba? Ang ganda, sleek na sleek. Dito nga pala tayo sa likod mga katandem. Ito nga pala yung aking driving position. Yung aking legroom, maluwag. Merong isang fist na space sa aking tuhod doon sa back seat. Then sa taas naman, merong more than 5 fingers gap din sa aking ulo. Then sa mga upuan, magkabila, may back seat pockets. Dito naman sa may side, sa may pintuan, meron tayong extra pockets dito sa taas at saka sa baba. And dito naman sa safety naman mga katandem, meron tayong 3-point seat belt at ISOFIX tethers. And syempre, sa comfort, leather wrap din yan. So this is a perfect day to drive another vehicle. This time, we are driving the Dongfang Nami. Nandito tayo sa Tagaytay kasi I'm also going to test yung handling niya sa curves and yung kanyang downhill and uphill performance. Siyempre, check natin yan.
Kaya bababa tayo ng Sungay Road. So from Tagaytay, we're going down to Talisay, Batangas, no? Through yung Sungay Road. Pagka pumasa itong Dongfang Nami sa paahon doon, alam mo na, pwede yung iakyat sa Baguio to. Medyo tataka nga lang ako sa horsepower niya eh. 94 horsepower pero medyo malakas siya mga katandem ha. Though hindi siya ganun ka-aggressive tulad nung mga electric vehicle na na-drive natin kasi alam mo naman pag electric vehicle sudden instantaneous ang torque, so pagka binaon mo yung accelerator talagang tumutusok talaga nagpi-pierce talaga yung kanyang acceleration, no. Pero ibahin niyo tong Dongfang Nami. For me, okay na okay to sa mga beginners. Alam niyo kung bakit? Kasi smooth lang siya kahit yung sports mode niya hindi siya ganun ka-aggressive umalis or sumibat. So ito we're turning right here sa papunta tayo Sungay. Check natin yung kanyang downhill na muna, no. Check din natin mga katandem, no, kung mag-regenerate or tayo, no. Right now our energy yung energy regeneration natin is set at moderate lang, no. Check natin. Pero usually, karamihan ng mga natatry ko mga katandem na mga EV and hybrid, when we're going downhill, hindi siya nagbabawas ng range talaga. Minsan nadagdagan pa nga eh. Well, most of the time, nadagdagan siya. So far, nung nagamit pala namin to kanina, on our way here, maganda yung suspension niya, no? Malambot. Though, hindi ko pa na-try sa curves, kung tingnan natin kung mabody roll din siya, no? As for the brakes, maganda yung braking system niya kasi what I like about it is a 4-wheel disc brake siya, no? Responsive. Yung accelerator niya, though hindi naman, I would not say delay, responsive yung niya, pero hindi ka lang talaga magugulat sa acceleration niya. Napaka-smooth, no? Napakasarap gamitin. Curves na. Pero so far, so good. Ganda nung So, sa ganito pala setting mga katandem, okay na okay yung kanya engine braking, no? Moderate lang. Kasi pagka heavy, parang masyadong pumipigil siya eh. And, o nga pala mga katandem, no? We're almost full. So, buong family kami. 4 kami ngayon nakasakay dito. And mamaya check naman natin yung kanyang uphill. Pero so far so good maganda yung suspension niya. Hindi siya ganung katagtag, hindi rin siya ganung kalalambot, no, tamang-tama lang. Pero mga katandem, napansin ko rito, napakaganda ng araw, tirik na tirik ang araw. Pero medyo mainit sa balat eh. Ang maganda talaga dito, talagang lagyan natin ng tint. Syempre, ano pang ilalagay mo na tint dito mga katandem? Ceramax Nano Ceramic Tint lang with 99% IRR and UV rejection. May shatterproof protection ka pa and syempre glare reduction. Only at Ceramax Philippines. Kontakin nyo na lang sila sa number sa baba. And aside from that mga katandem, no, when you're buying a new car, syempre aside from yung balat na poprotektahan nyo, syempre protektahan nyo rin yung kotse. May dalawa tayong klaseng protection sa Ceramax Philippines. So ang meron tayo dyan, pagka medyo budget, meron tayong graphene coating that lasts for 5 years. Syempre para hindi mag-fade yung pintura mo and hindi ka na rin magwa-wax. Para car wash ka na lang ng car wash, diba? Then if may kaya mo i-stretch yung budget mo mga katandem, pwede ka mag-paint protection film, no? Ang paint protection film ng Ceramax Philippines at 7.5 mil. Ito ay super hydrophobic and syempre self-healing siya. So pagka nagkaroon siya ng mga maliit na swirl marks or mga slight na gasgas, ibilad mo lang sa araw or initan mo lang, mawawala yan at gagaling yan. And aabutin niya na syempre 10 years lifetime. Kaya kontakan nyo na lang din sila sa number sa baba for more information and schedule. So mabalik tayo dito mga katandem, no? So far so good. Ang ganda ng kanyang performance sa curves, no? May slight body roll siya pero minimal, hindi tulad ng kasi parang kotse pa rin talaga ang handling. Andito na tayo sa baba ng Talisay mga katandem. So far nang pababa niya, nagdagdag pa tayo ng para nagdagdag ako ng mga 10 kilometers sa pababa, no? Kasi puro regenerative braking eh. So right now, subukan na naman natin yung paahon niya. So hindi ko babagoy mga katandem I'm just using comfort mode dahil hindi ako mag-sports mode. So yung nga pala, napansin ko sa kanyang pagka medyo may konti kabilis siya ka ng konti pag-approach sa kurbada, meron lang napansin ko may konti lang siyang body roll, which is I think okay lang naman, hindi naman siya ganun kalala, no? Typical for yung usually mga malalambot na suspension, ganyan talaga, medyo body roll and hindi rin kasi ganun kaganda yung sementadong daan dito sa Sungay Road. So far, yung kanyang paahon
Smooth na smooth. Kayang-kaya talaga mga katandem. Doon wala pa tayo doon sa mga medyo sharp, no? Pag medyo nabiting ka lang ng konti mga katandem, lagyan mo lang ng konting acceleration to, medyo paakyat to. Yan, no? Oo. Di ba? Curve na paakyat. Kayang-kaya. Alam mo, hindi mo pagdududahan mga katandem, no? Hindi ka mag-aalangan, kumbaga. Yan, no? Effortless na effortless, oh. Pag medyo kailangan mo na lang mag-pick up ng konting speed, baon mo yung accelerator, may power pa siya. Talagang hahatakin niya papaakyat, no? Handling, napakaganda. So, napansin ko dito mga katandem, no? On city drives, doon sa mga traffic, like, basta within the city, pag na-traffic ka, or nagmamaneuver ka within Metro Manila, magaan yung kanya steering, napakadali i-maneuver, no? Ang dali din magbuelta, magpaliko, magbuelta, magka-reverse parking, ganyan. Madali. Pero pagdating sa highway, tsaka sa mga ganitong part ng bumibigat yung steering nyo. Ganda, napakaganda ng response sa steering niya. So yan, medyo bakit ulit tayo. Kayang-kaya For me, not bad para sa electric vehicle na 70 kWh or 94 horsepower, kayang-kaya niyang mo-overtake pa nga, oh, di ba? Kayang-kaya mga katandem. Oh, I'm still accelerating kahit paakyat ako. No? I came from 30, then kaya niya umabot hanggang pataas pa ng 45, 50 kilometers per hour. Kayang-kaya. Alam niyo mga katandem, kung tatanungin niyo ako, kung may pera ako, bibili ba ako nito bukas o hindi? Alam mo sagot ko? Bibili ako nito kasi alam niyo kung bakit. Unang-una, at 1.238 million pesos na presyo niya as full EV with that kind of capability, no, na makalayo ng 430 kilometers on a single full charge. May fast charging capability siya, like up to 88 kilowatt. May level 2 ADAS, parking sensors and everything, camera, magandang infotainment system like 12.8 inches as LCD, automatic adjustable seats, marami pang iba mga katandem. Sulit na ang 1.238 million mo rito. Para sa akin mga katandem, no, kilala nyo naman, no, if I'm gonna give you a brief background ni Dongfang, no. Actually, si Dongfang is a brand that is state-owned ng China. Matagal na din siya sa industry, gumagawa siya ng mga heavy equipment like yung mga trucks, dump trucks, mga ganyan and everything, mga diesel engines. Nag-develop lang sila talaga ng mga smaller cars for the people na, like the mga computers, like tayo, yung mga for household na use, no? And kasi mga katandem, no, sa lahat ng mga na-try ko na Dongfang na vehicles, no, panalo lahat I already tried their Reach 7 pickup, yung Dongfang Vigo na try ni Doc, maganda. And na-try ko rin yung Dongfang E70 Pro, inakyat natin ng Baguio yan, di ba? Punuan, di ba? Yung isa na hindi ko rin makakalimutan na na-try ko, yung Dongfang Aeolus Mage, no? Yung kanilang sporty na crossover, no? Napakatuloy at napakaganda ng handling. And para kanino ba siya mga katandem? I would say for all ages, though nag-a-appeal talaga siya sa younger audience kasi parang titignan mo yung design niya pang millennial or di ba? Pero syempre sa young at heart tulad natin mga katandem, tulad ko mga tito na young at heart, yan. Bagay na bagay din naman sa atin to kasi sa totoo lang kung marunong ka magkalikot ng tablet, kaya mo kalikotin yung settings ito, di ba? Lalo na yung mga nakapag-EV na dyan kasi yung kanyang infotainment system is almost the same sa pag-control ng ibang brand na infotainment system din, no. So yun mga katandem, no, nasubukan natin yung kanyang uphill and kanyang downhill performance. So far I'm impressed, no, lalo sa uphill performance niya. In-expect ko kasi yung syempre dun sa horsepower niya, pag tinignan mo on paper 94 horsepower tapos akit kang puno, kakayanin pero mabagal. Pero na-impress ako kanina kasi umo-overtake pa kami slight tapos medyo nag-accelerate pa siya paakyat, no. Though hindi siya ganun kasibat or sumisibat tulad ng ibang yung electric vehicle, no, na though aggressive, no, siya kasi smooth na smooth umaabante pa rin talaga siya and kaya niya kargahin. Akala mo lang hindi, pero pagka binaon mo yung accelerator, kaya niya pang talagang umakyat, no. Kaya niya talaga. So I would say no doubt, without a shadow of the doubt, no, mga katandem, kaya nitong Baguio kahit punuin mo pa ito ng pasahero. 5 seating capacity plus may bagahe pa siya, kahit isagada mo pa siya or kahit i-Baguio mo pa siya, wala siyang problema, no. Kaya niyang umakyat.
Sa bad things naman, actually, areas for improvement. Wala akong masasabi dito sa performance and everything aesthetically. Siguro, mga nitpicking na lang. Like, kung meron sana siya na 4060 na yung sandalan niya, pero kung okay lang, hindi naman siya deal breaker para sa akin, then, yun, siguro, yung USB lang. Pero, apart from that, napakaganda lahat mga katandem, no? Sobrang minimal lang talaga yung medyo nitpick lang ako, pero hindi siya deal breaker for me. Talagang bibili pa rin talaga ako nito. Yun na mga katandem, no, na-try natin yung performance niya sa uphill and downhill. So sa downhill, malaki-laki yung nadagdag natin o na-recover natin ng energy, about 10 kilometers din yung range na dagdag. So from Tagaytay going down to Talisay, Batangas. Then bumalik na kami kagad ng uphill naman. Medyo syempre, expected nyo na pagka medyo kargado tapos paakyat, malaki-laki yung range siya mababawas, which is kasi consume siya ng ganong power para hatakin siya paakyat, no? Pero when it comes to performance mga katandem, maganda siya. Hindi mo mararamdaman yung sensation na talagang parang sobrang nabiglaan siya. Talagang gradual lang yung pag-increase niya ng speed. Smooth na smooth talaga mga katandem, no? Pero hindi mo siya pagdududahan or hindi ka magdududa or hindi ka mag-aalangan na hindi niya kakayanin. Talagang kakayanin niya talaga. Umu-overtake pa nga kami kanina ng slight eh. Maraming salamat nga pala sa Regado Motors sa pagpapahiram sa amin ng Dongfang Nami. At mga katandem, sana may natutunan kayo sa video namin today. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.